Rules of procedure na gagamitin sa impeachment trial ni Ombudsman Gutierrez, inaasang mapagtitibay na ng Senado ngayong araw. Kahandaan ng mga mall, MRT, LRT at mga bumbero sakaling may tumamang malakas na lindol sa Pilipinas, binusisi sa Senado. 23 Pilipinong nakalabas ng Libya, dinala na sa Tunisia. Repatriation ng iba pang Pinoy sa Libya, tinututukan ng DFA. 11 ilang namatay sa lindol at tsunami sa Japan, inilibing sa mass grave. Ilang aplikante sa pagiging sundalo, kinakabahan nga ba matapos mapanood ang video ng pagpapahirap sa mga gusto maging miyembro ng Army? At Robert Pattinson, tinawag nga bang sinungaling si Justin Bieber? Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Ombudsman Mercedes Gutierrez handa nang humarap sa impeachment trial sa Senado. Pero masama pa rin ang loob ni Gutierrez sa mga kongresistang bumoto para siya ay ma-impeach. Darito ang report ni Jamie Santos. I am prepared to face the Senate, sitting as an impeachment court. My conscience is clear. I have done nothing wrong. Ito ang matapang na pahayag ni Ombudsman Mercedes Gutierrez matapos paboran ng Kongreso ang Articles of Impeachment para litisin siya sa Senado dahil sa pagtataksil umano sa tiwala ng taong bayan. Pero hindi pa rin naiwasan ni Gutierrez na maglabas ng sama ng loob. The undue haste majority of the members of the House Justice Committee carried out the proceedings in violation of my right to due process. I had hoped that our lawmakers in plenary would not allow such an injustice and vote in accordance with wisdom and good conscience, thereby rising above partisan politics, partisan lines. The impeachment complaint constituting the articles of impeachment together with the verified Gayunman, kumpara sa paspasang pagpasa ng Articles of Impeachment laban kay dating Pangulong Joseph Estrada, inabot ng 8 oras ang debate sa plenaryo bago mapagbotohan ng resolusyon ukol sa Articles of Impeachment. Pero sa huli, nagpas doble pa ang required number of votes ang nakuha para maipasa sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Gutierrez. 212 ang mga kongresistang pabor sa impeachment. Ang bilang na yan, hindi malayo sa 227 na bumoto ng iluklok bilang House Speaker si Congressman Sonny Belmonte. Para kay Belmonte, patunay daw ito na malakas na ang mandato nila sa Kamara. I felt more assured, not more powerful, but more assured. More assured of what? More assured na we counted a good following in the House. Ito raw at hindi ang pananakot umano sa text ang dahilan ng suporta nila. Ibinulgar ni House Minority Leader Ed Salagman na may mga tinext na kongresista na sinasabing mawawala ng pork barrel ang mga hindi papabor sa impeachment. I denied the text that came around saying that you'd get zero. There's no such thing. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Ipagpapatuloy ng Senado ngayong araw ang deliberasyon ukol sa Rules of Procedure na gagamitin sa impeachment trial ni Ombudsman Mercedes Gutierrez. At isa sa mga panukala, pagbawalan ang mga senador na mag-tweet at mag-Facebook tungkol sa impeachment trial. Narito ang report ni Salima Refran. Patuloy ang paghahanda ng Senado upang tumayong impeachment court na lilitis kay Ombudsman Mercedes Gutierrez kahit na hindi pa natatanggap ang Articles of Impeachment mula sa Kongreso. Kahapon, sinimulan ng talakayan sa plenaryo ang gagamiting Rules of Procedure. Kabilang sa mga pag-uusapan ay ang panukalang direktang pagtatanong ng mga senador sa mga testigo, mga taga-usig at maging sa nasasakdal. Ibinungkahi naman ni Senator Vicente Soto III ang pagbabawal na magpa-interview sa media ang mga senator judge, house prosecutors, pribadong abogado, testigo at ang ombudsman habang nagpapatuloy pa ang impeachment trial. Si Senator Miriam Defensor Santiago nais ipagbawal sa mga senador ang mag-tweet o mag-Facebook tungkol sa impeachment proceedings. Mariin naman ang pagtutol dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Inaasahang sa Mayo na tuluyang gugulong ang impeachment trial dahil hanggang March 24 na lang ang sesyon ng Senado.
Sa programang State of the Nation with Jessica Soho sa GMA News TV, sinabi ni Senate Pro Tempore Senator Jinggoy Estrada na wala pa siyang fixed view patungkol kay Ombudsman Gutierrez at sa magiging desisyon niya sa impeachment trial. Well, I never ever uttered a word tungkol dun sa impeachment trial. Hindi ako nagbigkas ng kahit isa man salita tungkol sa kahinatnan o kalalabasan ng trial. Yung aking magiging desisyon sa pinali, ibabase ko sa lahat ng mga ebidensya na iprepresenta ng prosecution panel. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Mga kaanak at kaibigan ng mag-inang Pilipinong namatay sa lindol at tsunami sa Japan, labis ang lungkot. Patuloy namang inaalam ng Philippine Embassy kung nasa ligtas sa kalagayan ang 32 Pinoy na hindi pa mahanap o unaccounted pa rin. Mula sa Japan, narito ang report ni June Veneracion. Tsunami na siya. Wasak lahat ng ano. Baka sa boses ng OFW na si Hener Gonzaga ang takot ng personal niyang masaksihan ang aktual na pagkakasa ng tsunami sa Ishinomaki City sa Miyagi, Japan noong Marso 11. Wawa naman nga sa iba, oh. Grabe. Kaya naman ganoon na lang ang pasasalamat niya at mga kasamahan niyang OFW nang makakyat sila sa isang crane. Ngayon, ligtas na sa Tokyo si Hener at agihinti na lang ng trabaho na ipinangako ng kanilang employer. Siyempre po, nangangatog. Pagkuha ko ng video, nangangatog yung kamay ko baka sa malaglag mo wala yung remembrance man lang. Tapos nervyos, siyempre, kailangan mabuhay para sa mga anak ko. Sa gitna ng pasasalamat ng mga Pilipino rito sa Tokyo sa pagkakarescue sa kanila sa mga lugar na malapit sa pamalyang Fukushima Nuclear Power Plant, masaklap na balita ang sumalubong na dahilan ng kanilang pagluluksa ngayon. Kinumpirma na kasi ng Embahada ng Pilipinas na dalawa nating kababayan ang nasawi sa Japan, sina Grace Agnes Opresio Hiruta at anak na si Maria, na magkasamang nakuha sa ilalim ng guho ng isang bahay sa Iwaki City. The search and rescue team discovered the body of Mrs. Hiruta inside the vicinity of the house of a certain Mr. Suzuki on March 19 in Iwaki City, Fukushima Prefecture. The cause of death is tsunami-related. Kasi nalungkot ako kasi kaibigan ko siya. Tinuring ko siyang kapatid dati. Tapos nagkahiwalay kami sa trabaho. Naiparating na ang malungkot na balita sa kanilang pamilya na nakausap ng GMA News. Ang ina ni Grace malungkot, pero tanggap na raw ang sinapit ng mag-ina. Nauna yung anak. Mga 3 araw bago makita yung anak, pero si Grace 7 araw bago makita siya. Kasunod na mag-ina, 32 Pinoy pa ang hindi nakahanap o unaccounted for ng Philippine Embassy. Tuloy naman ang pagpipilit bumangon ng marami sa Japan kahit bakas pa ang pinsala. Tulad dito sa Tokyo Disneyland na sarado pa rin. Bitak-bitak ang kalsada ng parking lot ng Disneyland at hindi gumagana ang mga ride. Ito ang unang balita mula sa Tokyo, Japan. June Veneracion reporting. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Nanay Veneranda Opresio, ina at lola ko na mag-inang Pilipinong nasawi sa tsunami dyan po sa Japan. Nanay Veranda, good morning po. Good morning. Opo, si Arnold, grabe po. Unang-una, nakikirami po kami sa sinapit po na inyong anak at apo. Kailan kayo huling nagkausap, Nay? Mga siguro, ano kaya yun? Mga 1 week. Bago nangyari po yung trahedya. Opo. At paano yun po nalaman yung nangyari? DFA na ho ang nagpasabi sa inyo? Binuksan ko yung TV, nakita ko yung plus sa baba na earthquake, 8.9, Japan, sabing ganon. Oho. Tinawagan ko yung kapatid niya, si Raquel, sa Iwaki pala. Sabi niya, nagkausap kami na kaninang alas 12, sabi niya. Nung after 5 minutes, nawala na siya, hindi na matawag, sabi niya. Opo. Nung sabi niya, nung para yung warning na sasakyan, nagwa-warning na bakwit dahil yung ganun, pala natumba na sa daan, hindi na nakarating sa kanila, kaya ganun siya. Okay. Matagal ho ba si Grace Agnes sa Japan, Nay? Mga 15 years siguro yon kasi yung anak na 12 years old. Hindi ko na matandaan kasi. So talagang doon na sila nakatira sa Japan? Opo. May mga anak pa ho kayo nandun? Mayroon. Okay nasa Iwaki,
Pero pinagbakwit na sila sa, sa Tokyo. Aha. So, ligtas naman yung ibang kapatid